Panibagong episode, panibagong ride ang mapapasabak sa Manibela Test Lab. Dahil dalawa yung piston niya, ganyan yung tunog at ang crispy. Diba? Ang ganda. Napaka-responsive pa ng kanyang throttle. Wala kang mararamdaman na delay. This time, isang naked bike na pumatok dahil sa astig na forma, premium build quality at performance na swak sa city at highway ride. Ang QJ Motor SRK 550. Solid nga ba ito sa kalsada? Tara, dito sa Manibela. At dahil syempre hindi ako makakaindi sa inyo mga ka-Manibela, isasabak nga natin ito sa Manibela Test Lab. Itetest natin kung kumusta ba ang acceleration at throttle response nito. Sulit na rin para sa akin dahil malakas na yung motor, madaling gamitin at pasok pa sa expressway. Lalo na sa mga taga Luzon, malaking bagay sa kanila yung nakakapasok sa expressway. Magbi-brake test din tayo. Okay, susubukan naman natin yung kanyang brake. Dito tayo sa pinakagilid. Preno sa harap. At syempre, yung comfort and suspension, itetest din natin yan mamaya. Okay, dadaan natin dito sa medyo rough. Yung talbog ng suspension. Bago yan, mag-walkthrough muna tayo nitong ating QJ Motor SRK 550. Alright, sa first impression ko, dahil nga brand new yung unit, napakaganda ng itsura niya, kitang-kita yung detalye at napakatingkad ng kulay niya. Gustong-gusto ko yung kulay at very bright, napaka-agaw pansin, no? Ang maganda sa mga QJ motor kasi, yung mga switches nila talagang mabilis siyang maintindihan ng mga first time rider kasi basic lang naman pero medyo may pagka high-tech na rin ito dahil sipin mo meron na siyang ABS harap at likod, meron siyang traction control, TFT display at napakagandang design na futuristic at lahat ay LED na. Simula sa headlight, signal lights, ayan, napaka-astig at meron pa siyang reflector dito. Napapansin nyo ba mga ka-Manibela, naka-plastic pa. So brand new itong unit na to from Dream Bike PH, no? So sa kanyang brake, meron siyang sariling brand na QJ Motor at dalawa yung disc niya. Napaka-cute na tapalodo. At ito yung madalas na ina-upgrade ng mga big bike rider, itong radiator cover. Yung iba, bumibili pa sa mga ibang tindahan para malagyan nila ng takip. Pero dito sa QJ Motor SRK 550, yung manufacturer mismo, nilagyan na niya ng cover kaagad para maproteksyonan yung ating radiator. Madako naman tayo dito sa kanyang makina at kung medyo familiar po kayo sa mga motor ng QJ Motor, halos magkakapareho po yung itsura ng makina nila. Dito sa labas na design, ayan o, parehong-pareho, QJ Motor pa yung naka-emboss dito. Dalawa yung kanyang piston, kaya naman makikita nyo dalawa yung exhaust niya, pero pagdating dito sa dulo, single exit na lamang siya. At mamaya, mache-check natin yung kanyang tunog. Alright, sa tapalodo, kita nyo hindi siya yung normal na tapalodo lang na nakadiretso. So meron siyang extension dito at dito mo makikita yung ilaw ng kanyang plate number. At gaya sa BMW GS, wala na siyang taillight dito, wala na siyang brake light. Nandito na po yan sa mismong signal light niya. Papakita ko sa inyo. Pag in-on ko ang motor, makikita nyo yung taillight niya naka-on kaagad. At kapag nag-brake ka dito, dyan na rin mismo iilaw, ayan o. At yung signal light, integrated na rin siya. Ayan yung kanyang hazard, brake light, at tail light, di ba? Angas. Di ba? Angas. So, sa harapan naman, pag in-on mo naman, automatic naka-on ang kanyang daytime running light. Ayan, para siyang, alam mo yung kalaban ni Flame of Recca no, sa anime. Ayan, ganyan nung na-imagine ko. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nun. So, pagka in-on mo yung engine, ayan, ma-check na natin yung kanyang tunog. Napakaganda ng tunog niya at kaya naman pina-under natin is para maipakita ko sa inyo yung itsura ng kanyang headlight. So dito lang siya sa gitna at bilog siya, hati siya, no? So yung high beam, ayan, nandyan siya, pinagsama na rin, no? Dito sa tunog ng motor dahil dalawa yung piston niya, ganyan yung tunog at ang crispy, diba? Ang ganda, napaka-responsive pa ng kanyang throttle.
wala kang mararamdaman na delay. At ayan, so cable pa yung kanyang throttle. So karamihan kasi puro mga electronic sensor na, di ba? At isa pa sa nagustuhan ko dito, kasi na-test ride ko na siya, is ang baba ng kanyang seat height. Ako ay 5'7", tingnan nyo naman ang aking paa. Super flat-footed talaga. At pag upo ko pa lang dito, napakalambot ng kanyang suspension. Kaya kapag ni-ride nyo ito, kahit saan man kayo mapadpad, hindi sasakit yung inyong mga bewang. Ayan o, ang lambot niya. Pagkatapos, sa brake naman, ang kinagandaan naman dito, fully adjustable yung kanilang brake lever. Ito, meron siya dito para sa harap. At yung clutch lever naman, adjustable din. So ang rider kasi, iba-iba ang haba ng kanilang mga daliri. Kaya napaka-importante sa amin na ma-adjust mo yung levers. So yung side mirror, very basic. Bilog lang yung kanyang stem. And then ang maganda dito yung side mirror niya, malapad yung nakikita sa likod dahil meron pa siyang patusok na disenyo dito. At yung kanyang instrument panel, ayan, meron pa siyang intro na QJ motor. Pero sa ngayon, naka-kulay black kasi siya. At naka-plastic pa, kasi brand new siya. Alright, kumpleto ang details ng kanyang instrument panel. Meron siyang RPM, fuel gauge, temperature, gear indicator, time, trip. At ito pa yung malupit, meron siyang tire pressure monitoring, harap at likod. So meron siyang temperature gauge and trip. So nandito lahat ng full details, ABS, signal lights, kumpleto. Ang masasabi ko lang dito, nakulangan lang ako sa kanyang quick shifter. Pero syempre, kapag nilagyan mo siya ng ganun, yung price niya kasi tataas. And ang alam ko, ang presyo ng bike na to sa Dream Bike page ay nasa 280,000 to 320,000. Sa halaga na yon, sulit na. At mamaya, matitest ride natin ito para mapatunayan ko sa inyo kung gaano ba kaganda itong bike na to. Alright, gamit na natin itong QJ motor SRK 550. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, abot na abot ko yung motor. 550cc siya, pero kapag ginagamit mo siya, hindi mo akalain na 2-cylinder 550cc yung ginagamit mo. Kasi kung nakagamit na kayo ng halimbawa mga Rouser, mga 150cc na mga malalaking motor, parang hawig lang sila. Magkakaiba lang siguro kapag ganyan, medyo mas may timbang lang siya ng konti, pero pag niraride mo talaga siya, grabe, mawawala yung timbang. Sa bagay, kapag niraride mo siya, yes, nakabalansi ka na eh. Kaya hindi mo ramdam yung bigat. Sa presyo niya is sulit na rin para sa akin dahil malakas na yung motor, madaling gamitin at pasok pa sa expressway. Lalo na sa mga taga Luzon, malaking bagay sa kanila yung nakakapasok sa expressway. Dahil 2-cylinder lamang siya, no? Mas tipid siya compare sa mga 1000cc na mga motor. So syempre, kung isa ka sa mga beginner lang pagdating sa paggamit ng big bike, para sa akin okay na okay siya. Kasi kailangan natin kapag beginner is madaling dalhin, mas magaan. At kung medyo gusto mo ng may bilis, at least pagbibigyan ka nito. Pero not to the point na tatalsik ka na. Talagang may lambing pa rin siya kahit na sinagad mo ng ganyan. Pero syempre, ako lang yon, depende na rin sa rider yun, no? Pero sa pananaw ko, sulit na sulit dahil ang bilis mong makarating sa pupuntahan mo, no? Alright, kung ikukumpara mo naman siya sa mga automatic, syempre iba naman yung comfort na ibibigay niya. Pero dito sa suspension kasi is napakalambot, no? Tapos dagdag mo pa yung upuan na napakalambot at ang lapad din, no? Pero pagka umabanti ka, ayun lang, medyo pumapayat lang yung upo mo. Pero magagamit mo yun lalo na kapag medyo napupunta ka sa uneven road at mabuhangin para mas mapunta sa harap yung bigat at kumapit yung gulong sa harapan. Alright, sa suspension, ngayon ay nasa asfaltadong lugar tayo. Pero kung idadaan natin sa medyo lubak kagaya nito sa may tulay,
Okay, mas malambot yung suspension niya sa likod compare sa harap. Merong pitik sa harapan. Although okay naman, hindi siya ganun malala, hindi siya ganun kalala. At kung mapapansin ninyo yung mga pindutan niya, ngayon pa lang nakikita ko na yung ilaw. Meron siyang kulay blue dito. So pagdating sa gabi, hindi ka mangangapa. Pero syempre, kapag matagal mo nang ginagamit yung bike, so kahit di ka na nakatingin, kadalasan master mo na siya, di ba? Pero syempre, sa mga kagaya ko, halos hindi ko pa siya ginamit ng mga isang buwan, mga isang linggo pa lang. So medyo kinakapa ko pa, lalo na itong selector niya dito sa enter and select button. Okay, dadaan natin dito sa medyo rough. Ano, yung talbog ng suspension, hindi mo maramdaman sa puwet dahil malambot yung upuan. Pero sa harapan yung dama ko. So mas malapad yung manibela nito compare dun sa aking Z1000. At ang maganda dun, mas control mo yung motor, no? At ang kinagandahan pa dito, hindi ka check ng check sa iyong tire pressure kung malambot ba or may problema, kasi dito pa lang makikita mo na malambot ang ating gulong. Like now, sabi niya dito, front tire pressure is low. So kailangan mong magpahangin na, pero hindi pa naman siya flat. So at least dito pa lang nabibigyan ka na niya ng warning. Sa gauge naman, mas malaki yung kanyang speedometer, nakagitna yung kanyang gear indicator. Siguro kung medyo maliwanag at nakatutok yung araw dito, medyo hindi mo lang siya maaninag ng konti. Pero ngayon sa oras na to, siguro mga 5:30 na, is kitang kita. At gusto ko yung kulay ng kanyang TFT display dahil black yung background. Sa vibration naman ng kanyang makina, sobrang smooth at ang sarap sa pakiramdam na nakakagigil. Yung tipong kahit na mabilis ka na at medyo mataas na yung RPM ng engine, hindi mo feel na parang stress yung makina. Well, syempre 550cc na rin kasi ito at dual yung kanyang piston, kaya maganda yung performance niya pagdating sa high speed. Pero syempre kung kukumpara mo naman sa mga single cylinder na mga let's say 400cc, mas matataas yung mga torque nila. So dito dahil 2 cylinder, medyo kukuha muna siya ng buwelo at hindi siya ganun kalakas sa torque. Pero para sa mga beginner nagagamit nito, okay siya. Sa body position, medyo may kataasan din yung manibela at malapad. So hindi siya ganun ka taas, I mean mas mababa lang siya ng konti. And sa tunog ng tambucho, dinig pa rin naman kung gusto nyo naririnig ang tambucho. Pero para sa akin, okay na ako dito, hindi ko na siya papalitan. Sa bilis, pero syempre hindi naman natin gagawin ngayon dito. So nung natry ko siya sa safe na lugar, umabot ng 160 kilometers per hour yung takbo ko. At sinubukan ko lang naman and then binalik ko ulit sa 100. Okay naman, walang masyadong vibration. Yun nga lang, syempre 550cc lamang siya, so magaan yung motor kaya medyo nararamdaman mo na yung pag-wave ng hangin sa katawan mo sa 160, which is not advisable naman. Although sinubukan ko lang para matesting kung hanggang saan yung kanyang kapasidad. Pagdating sa gas consumption naman, for me ako natitipiran ako sa kanya. Hindi dahil sa binubuhat ko yung brand ng QJ Motor or pinupush ko kayong bumili ng SRK. Yun lang yung base sa experience ko. Well, syempre nasanay din ako sa mga 1000cc So syempre yung konsumo ng 1000cc, hatiin mo yon at ilalagay mo dito sa 550. Kaya kung gusto mo lang ng mabilis na matipid, baka ito na yung para sa'yo. Natry ko rin ito sa traffic kasi kinuha ko to sa Manila, galing ako ng Tondo. So pagdating sa traffic, sa singitan, sa pag ganun-ganun sa traffic is dahil nga magaan no, walang problema. Although syempre iba pa rin yung scooter kapag pinang-ride mo sa traffic, gas and go lang kasi yun. Ito kasi may naalala ka pang cambio, hindi mo alam kung magpe-first gear ka ba o magse-second gear. Medyo syempre mas nakakapagod lang siyang gamitin compare sa mga scooter kasi nga nagka-cambio ka pa, nagka-clutch ka pa. Pero sa singitan, kapag kasya ang mga scooter ng mga common na nakikita natin sa kalsada, kasya rin ito. At pagdating sa init ng makina, wala masyado. Actually ngayon,
ginagamit ko siya siguro mga 30 minutes na. Mabagal naman yung takbo, so wala naman ako nararamdaman na init dito sa hita ko. Okay, susubukan naman natin yung kanyang brake. Dito tayo sa pinakagilid. Ayan, subukan natin dito. Preno sa harap. So nag-activate yung kanyang ABS. Try naman natin sa likod. Dito tayo sa pinakagilid at itapat natin sa may buhangin. Okay, so hindi nag-lock yung ating gulong sa likod kahit na mabuhangin dito, which is good kasi at least nasubukan natin yung ABS, talagang gumagana siya. At sa mga pagkakataon na hindi inaasahan, talagang bigla kang mapapapreno, is hindi ka tutumba kagaya ngayon. O, di ba? At dahil naked big bike ito, so yung hangin, no, talagang bangga sa dibdib natin. Pero kung ang takbo lang is 100 kilometers per hour, yun na yung max mo, wala namang problema. Medyo talagang dapat ka nang yumuko kapag lumagpas ka na sa 100 dahil ang lakas ng bangga dito sa ulo, sa dibdib. At naapektuhan din yung ating pagmamaneho dahil napupush backward yung ating katawan. Kaya yung hawak sa manibela medyo, alam mo yun, napapaganyan ka. Meron tayong tinatawag na speed wobble or yung tank slap kung tawagin. So dito sa 160 wala naman akong naramdaman na ganun kahit katiting. Yun nga lang kapag talagang nag 160 ka, pagkatapos naka-straight yung body mo, ayun nga, dahil natatangay yung ating katawan sa lakas ng hangin dahil mabilis ka nga, so medyo lumalayo yung bigat natin sa manibela at nahihila natin ng konti. Medyo parang, alam mo yun, nawawala yung diin natin sa manibela na kung saan dapat talagang fix siyang ganyan eh. Alam mo yun, firm yung hawak mo. At ang napansin ko dito kapag naka first gear ka, no, malakas yung engine brake niya. Pag binibitawan mo yung throttle, nasusubsub kang ganyan. Tapos pag ginas mo ng konti, medyo may kadyot siya ng ganon. Pero hindi yung tatalsik ka. I mean, malakas lang talaga yung kapit ng clutch siguro. Kasi konting piga lang, pak, gaganon siya. Kaya ako, ginagawa ko segunda. Sa segunda, malumanay naman siya. Eto, masusubukan natin yung medyo masikip na daan. At ito 550cc parallel twin engine. So ngayon ay gigilid tayo dito. Walang kahirap-hirap. Ang napansin ko lang is yung kanyang side mirror is masyadong labas. Unlike sa scooter, yung side mirror niya is nakalabas pa rin yung kanyang bar end. Unlike dito, mas nakalabas yung side mirror. Pag tinignan mo sa side ang motor, sporty yung dating, pero pagdating sa harapan, bruskong-brusko at ang tingkad ng kulay. Sa lahat ng SRK 550 na kulay na nilabas nila, itong red ang pinaka gusto ko. At napansin ko mukhang adjustable yung kanyang front suspension kasi may pihitan siya dito. At dahil naka inverted fork siya, ang ganda ng quality ng suspension. Pero kung ikukumpara mo sa likod, syempre mas may pitik nga lang to ng konti. Ito, mas pinili ko dumaan dito sa gas-gas na road para masubukan natin yung suspension. Kasi ayun medyo may talbog talaga yung sa harapan, hindi yung tipong parang lumutang siya. Dito sa likod naman, hindi ko masyado ramdam. Yan kasi yung nagpapapagod sa rider, kaya lagi kong chine-check yung suspension. Lalo na sa big bike kasi hindi yan basta-basta na-upgrade, hindi yan nabibili sa mga motor shop. Kaya kailangan as stock, maganda na yung kanyang quality para hindi ka na mamumroblema na magpalit ng suspension. Okay, sa ilaw, hindi siya ganun kaliwanag base naman dun sa nakita ninyo. Maliit lang yung kanyang headlight at sapat lang, pero hindi pa siya ganun kalakas. Ngayon, nalagyan ko na lang siya ng auxiliary light, so depende na lang yun sa inyo. Since naked naman siya, medyo bagay naman, kaya okay. Yung TFT display niya, hindi siya ganun kalaki kasi sa mga Chinese bikes na nilalabas ngayon, palakihan ng TFT display, pero dito cute pa rin. And para sa akin, enough lang. Kasi yung pinaka-importante naman dyan, yung gas, speedometer, and gear indicator, time. Yan yung mga madalas kong hinahanap sa TFT display. Kahit anong posisyon naman nila, basta highly visible, okay na sa akin yun. Sa presyo niya na, let's say, 280,000 pesos, which is yun ang benta ng Dream Bike page dito. So, sa 280,000, 550cc twin parallel inline cylinder
pwede sa expressway, medyo malakas na matipid, at para sa mahilig ng decambio, check nyo to. Alright, sa mga gusto namang ma-test ride din, ito ang SRK 550. Pwede nyo i-check ang Dream Bike page, PM nyo sila kung available pa rin ito. At maraming salamat sa mga umabot dito, mga kamanibela, at sa mga gusto pang makakita ng maraming reviews ng cars, motorcycle. Subscribe na kayo sa ating YouTube channel, Manibela TV, at i-follow nyo rin ang aming Facebook page and IG, at paki-comment lang po kung meron pa kayong gustong i-review natin dito sa ating programa. At sa ngayon, ako'y babalik na sa KDR Adventure Camp para isakay na ito sa van dahil iuwi ko na to. Baka madumihan pa at baka umulan. Kaya maraming salamat mga kamanibela, at mag-iwan nga pala ako ng isang napaka-importanting paalala. Lagi yung tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Alright.